Sabi nila, ang kamera ay hindi nagsisinungaling. Nakukunan nito ang bawat ngiti, bawat sandali at bawat alaala. Pero paano kung sa likod ng iyong masayang post, may isang figurang hindi dapat nandoon? Isang aninong hindi mo imbitado, ngunit permanenteng nakatatak sa papel. Sa video na to, titingnan nating mabuti ang mga detalye. Dahil baka sa susunod mong pag-selfie, hindi ka na nag-iisa. Ito ang extra sa litrato. Dito lang sa Alam Ko Yan TV. Mahilig mag-solo travel si Marco. Para sa kanya, mas ramdam ang pakikipagsapalaran kapag mag-isa lang siya sa gitna ng kagubatan o sa tuktok ng bundok. Isang gabi, naabutan siya ng dilim sa isang liblib na baryo sa gitna ng Quezon. Dahil wala nang masakyan, pinatira muna siya ng isang matanda sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato. At isa lang ang kabilin-bilinan ng matanda. Huwag kang kukuha ng litrato sa loob ng kwarto, iho. Babala ng matanda bago siya iniwan. Hindi nakinig si Marco. Bilang isang photographer at gustong-gusto niya ang aesthetic ng kwarto, ang antigong salamin, ang malalaking bintana at ang lumang kama, kinuha niya ang kanyang DSLR at nag-setup ng tripod para sa isang self-timer shot. Sa unang kuha, nakaupo lang siya sa gilid ng kama habang nakatingin sa labas. Pero nang tiningnan niya ang preview sa screen, may napansin siyang kakaiba. Sa likod niya, sa loob ng madilim na kanto ng kwarto, parang may isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya. Kinabahan si Marco. Inisip niya na baka anino lang yon o dumi sa lens. Nilinis niya ang kamera at sinubukang kumuha ulit. Sa pangalawang litrato, lumitaw ang isang figura. Isang babaeng mahaba ang buhok, nakayuko at nakasuot ng punit-punit na puting damit. Ang nakakapangilabot, ang babae ay nakatayo na sa mismong paanan ng kanyang kama. Nagmamadaling kinuha ni Marco ang kanyang gamit para lumabas. Pero biglang humangin ng malakas at nagsara ang pinto. Napatingin siya sa malaking antigong salamin sa harap niya. Sa refleksyon, wala siyang nakikitang kahit ano maliban sa sarili niya. Huminga siya ng malalim. Guni-guni lang to, bulong niya. Para makasiguro, itinaas niya ang kamera at kumuha ng huling litrato. Isang selfie habang nakaharap sa salamin. Nang tiningnan niya ang screen, halos tumigil ang tibok ng puso niya. Sa litrato, hindi na siya mag-isa. Ang babaeng puti ay nakayakap na sa kanyang leeg mula sa likod. Ang bibig nito ay nakadikit sa kanyang tenga at ang mga daliri nitong maitim at mahaba ay nakabaon sa kanyang balikat. Dahan-dahang naramdaman ni Marco ang isang malamig na hininga sa kanyang batok. At sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang paos na boses na bumulong. Sabi ng lolo, huwag kang kukuha ng litrato. Kinabukasan, natagpuan ng matanda ang kamera ni Marco sa sahig. Puno ito ng mga litrato, pero ang huling kuha ay isang madilim na screen na lang at si Marco ay hindi na mahanap kahit saan. Matapos ang gabing iyon, hindi agad sumuko ang mga otoridad sa paghahanap kay Marco. Ang tanging ebidensyang naiwan ay ang kanyang DSLR camera na nakapatong sa gitna ng sahig, tila sadyang iniyuko para ipakita ang huling kuha. Ang matandang nagpatuloy sa kanya, si Mang Ambo, ay tumangging humawak sa kamera. Sabi ko sa kanya, huwag kukuha ng litrato. Ang mga anino rito,
hindi mahilig sa liwanag ng flash, bulong ng matanda habang nakatingin sa kawalan. Isang pinsan ni Marco, si Aris, na isa ring investigador, ang kumuha ng kamera. Hindi siya naniniwala sa multo. Para sa kanya, baka nakidnap si Marco o nahulog sa bangin. Pero nang i-scan niya ang memory card, doon nagsimula ang kilabot. Sa bawat pag-scroll ni Aris sa mga litrato, napansin niyang hindi lang basta nakatayo ang babaeng puti. Sa bawat frame, unti-unti itong lumalapit. Pero may isang detalye siyang hindi napansin na hindi nakita ni Marco. Ang babae ay walang mukha. Sa halip na mga mata at bibig, puro itim na ugat lang ang nakabalot sa puting balat nito, na tila mga galamay na humihigop sa liwanag ng paligid. At may isa pang nakakapagtaka. Sa bawat litratong kuha ni Marco, ang mga antigong gamit sa background, ang aparador, ang upuan, ang salamin ay unti-unting nabubulok. Sa unang shot, mukha silang bago. Sa huling shot, parang daan-daang taon na ang lumipas. Ginamitan ni Aris ng photo enhancement software ang huling selfie ni Marco. Nang isum niya ang parting nakayakap ang babae sa liig ni Marco, nakita niya ang isang bagay na nakapagpatigil sa kanyang paghinga. Ang mga daliri ng babae ay hindi lang nakabaon sa balat ni Marco. Ito ay pumapasok na sa loob ng balat. Tila hinihila ng babae ang laman ni Marco patungo sa loob ng sarili nitong katawan. Dahil sa kuryosidad at takot, bumalik si Aris sa lumang bahay sa Quezon. Nadatnan niyang wala roon si Mang Ambo, ang bahay ay abandonado na, puno ng agyo, at ang pintuan ng kwarto ni Marco ay nakabukas. Pumasok si Aris at itinapat ang kanyang sariling kamera sa antigong salamin. Sa screen ng kamera niya, nakita niya ang sarili. Pero nang lumingon siya sa gilid, nakita niya ang isang lumang tripod na nakatayo pa rin sa gitna ng kwarto. Sa ilalim ng tripod, may nakitang nakasabit na balat ng katawan ng tao si Aris. Ang balat mula sa katawan ni Marco. At dahil dito, nanginig sa sobrang takot si Aris. Biglang lumamig ang paligid. Narinig ni Aris ang tunog ng isang shutter ng kamera. Hindi galing sa kamera niya ang tunog. Galing ito sa loob ng salamin. Sa loob ng refleksyon, nakita ni Aris si Marco. Maputla, dilat ang mga mata, at hawak ang kanyang nawawalang DSLR, nakaturo ang lens nito kay Aris. "Ngumiti ka, Aris," bulong ng isang boses na hindi galing kay Marco, kundi mula sa bawat sulok ng kwarto. "Kailangan namin ng bagong mukha para sa susunod na litrato." Bago pa man nakatakbo si Aris, ang flash ng kamera ni Marco sa loob ng salamin ay sumabog sa sobrang liwanag. Nilalamon ang buong kwarto ng puting kadiliman.